Isang low pressure area sa lubos ng Philippine Area of Responsibility na buo na. May tsansang maging isang unang bagyo ngayong taong 2026 na tatawagin namang Bagyong Ada. Magandang araw Pilipinas, ito ang Pilipinas Weather ngayon. Narito na ating update sa panahon ngayong araw ng Martes, January 13, 2026. Kung bago ka lang sa ating channel, please like, share, and subscribe para lagi ka updated sa panahon. Salamat sa iyong suporta. Mga kababayan, isang low pressure area o LPA ang nabuong muli sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility o PAR malapit sa bansang Palau ayon sa Joint Typhoon Warning Center o JTWC. Sa kasalukuyan, ito ay wala pa sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Ngunit inaasahang kikilos pakanluran hanggang kanlurang Hilaga at may posibilidad na pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility sa mga susunod na araw. Kung ito ay tuluyang lalakas at magiging isang tropical depression, ito ang unang bagyo ngayong taong 2026 at tatawagin naman ito na local name na Bagyong Ada. Ang posibleng epekto sa Pilipinas ayon sa DOST Pag-asa ay may katamtamang tsansa o moderate probability na ang sistemang ito ay lumalakas bilang isang tropical depression at makakapagdulot ito ng malawakang pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa. Mga posibleng maapektuhang lugar ng pag-uulan ang Bicol Region, Eastern Visayas, Davao Region, Caraga Region, Northern Mindanao at Central Visayas. Hindi pa man ganap na bagyo, ang moisture at sirkulasyon ng low pressure area o LPA ay sapat na upang magdulot ng tuloy-tuloy hanggang malalakas na pag-ulan, lalo na silangang bahagi ng ating bansa. Ayon sa ilang model guidance at posibleng track ng bagyo batay sa AI-based at numerical weather models kabilang ang ECMWF o European Central Mid-Range Weather Forecast, ang GFS Global Forecast System at ang ICON. May pagkakapareho ng senyales na maaring dumaan o tumama ang sentro ng potensyal na sistema sa pagitan ng mga sumusunod na lugar. Mga binabantayang lokasyon na paaring tumama ang Bagyong Ada kung sakali man sa lugar ng Dinagat Island, Leyte, Samar, Eastern Visayas, Northern Samar, Albay at Sorsogon. Pagkatapos nito, inaasahang kikilos pahilagang kanluran o northwestward na maaring magpalakas pa ng ulan sa lugar ng Bicol Region at Eastern Visayas. Bago ito makaapekto sa malawak na bahagi ng Luzon, depende sa magiging lakas at bilis nito. Mahalagang paalala, linawin po natin hindi pa ito tiyak kung ito ay magiging ganap na bagyo at hindi pa malinaw ang eksaktong lakas at magiging galaw nito. Mataas pa rin ang uncertainty sa ngayon. Gayunpaman, ang kombinasyon ng low pressure area o LPA, easterlies at posibleng pakikipag-ugnayan ng hanging amihan ay maaring magdulot pa rin ng biglaang pagbaha, pagguho ng lupa sa mga bulubunduking lugar at magpapalala ng kondisyon ng karagatan sa silangang baybayin ng bansa. Mga kababayan, ang binabantayang invest area ay namataan sa layong humigit kumulang na 1,300 kilometers sa timog silangan ng Davao Oriental at nasa labas pa rin ito ng ating Philippine Area of Responsibility o PAR. Sa ngayon, ito ay shallow invest pa lamang. Ibig sabihin, mababa pa ang vertical development, wala pang malinaw na close circulation, hindi pa ito isang ganap na low pressure area o LPA o kaya naman bagyo. Gayunpaman, gaya ng ating nakaraang ulat, hindi pa dapat ito baliwalain, lalo na dahil sa lawak ng moisture na dala nito. Ang posibleng galaw naman nito kung sakali batay sa trend ng mga weather models o hypnotic pattern, may mataas na posibilidad na ang sistemang ito ay lumalapit sa Eastern Visayas at silangang bahagi ng Mindanao. Magdadala ng malawakang pag-ulan sa halip na malalakas na hangin. Ang panahon ay posibleng epekto bago mag-weekend, partikular sa pagitan ng January 15 hanggang January 18, 2026. Mahalaga pong tandaan, hindi inaasahan ang malakas na cyclonic effect. Mas nangingibabaw pa rin ang rainmaker scenario. Ang ulan ay maaring tumagal dahil sa monsoonal interaction. Gaya ng nabanggit natin kanina sa kasalukuyan, may posibilidad itong bahagyang mag-organisa sa mga susunod na araw. Inaasahan ang central pressure ay maaring bumaba sa 1,004 hanggang 1,002 HPA sa loob ng ilang linggo.
Ito ang indikasyon ng paglawak ng low-level circulation, mas epektibong paghigop ng moisture mula sa Pacific, pagtaas ng tsansa ng moderate to heavy rainfall lalo na sa silangang baybayin ng bansa. Kaya sa ngayon, ang kasalukuyang atmospheric setup ng ating Pacific ay nagpapakita na mataas na wind shear, pakikipag-ugnayan ng easterlies at hanging amihan at posibleng cold surge influence. Dahil dito, hindi favorable sa mabilis na intensification, ngunit nagpapaka-favorable naman sa malawakang pag-ulan. At ang pinakamapanganib sa ngayon ay ang tuloy-tuloy na pag-uulan sa lugar ng Eastern Mindanao, Eastern Visayas at sa ilang bahagi ng Bicol Region kung ito ay umangat pa pahilaga. Sa ating mga kababayan, huwag maging kampante. Patuloy tayong maging handa at manatiling alerto. Anumang oras ay maaring magbago ang ating panahon. Gaya ng isa na namang cloud cluster sa timog silangan ng Palau na mahigpit na binabantayan, na nagpapakita sa ngayon ng patuloy na paglawak ng convective clouds na magiging organisado ng thunderstorm activity at sinyales ng pagbuo muli ng isang bagong low-level sirkulasyon patungo sa isang bagyo. Batay sa pinakasaliksik o model guidance, mataas ang tsansa na ito ay maging isang ganap na bagyo sa mga susunod na araw, bagamat dadaan pa ito sa ilang yugto ng development. Ayon sa karamihan na numerical weather prediction model, positibo ang signal na ito at maaaring maging isang bagyo sa mga susunod na araw. Gayunpaman, hindi inaasahan na ito'y maging isang super typhoon na may inaasahang senaryo na mabagal hanggang katamtaman ng pag-intensify. Mas nangingibabaw pa rin ang rainfall threat kaysa sa extreme winds. Posibleng maging isang tropical storm o katamtamang lakas ng bagyo. Didepende pa rin ito sa magiging kondisyon ng hangin at karagatan. Sa ngayon, ang pinakamalaking banta ay ang malakas nga na pag-uulan, tuloy-tuloy na pag-uulan sa ilang lugar at posibleng flash flood at landslide sa mga bulubunduking lugar. Malaking epekto ang presensya ng amihan at aktibong shear line na posible na ang sistema ay dumaos-dos patimog kanluran at tumawid o dumaan sa Bicol Region, Mimaropa at sa ilang bahagi ng Visayas. Kaya patuloy po natin itong babantayan mga kababayan at maglalabas tayo ng updated track at rainfall outlook sa sandaling maging mas malinaw ang galaw nito. At dumako na tayo sa ating kasalukuyang lagay ng panahon. Patuloy pa rin na nakakaapekto ang shear line sa silangang bahagi ng Luzon habang pinalalakas naman ng northeast monsoon o hanging amihan ang malamig at mahangin na kondisyon sa hilagang Luzon. Samantala ang easterlies naman ang umiiral sa malaking bahagi ng ating bansa. Shear line silangang bahagi ng northern at central Luzon at northeast monsoon o hanging amihan ang natitirang bahagi ng northern at central Luzon, habang ang easterlies naman ay sa bandang Visayas at Mindanao. At sa iba pang bahagi ng bansa, ang kombinasyon ng mga sistemang ito ang magdadala ng paulit-ulit na pag-ulan lalo na sa silangang bahagi ng bansa. Para sa ating full forecast by region, Cagayan, Isabela, Aurora at Quezon ang panahon ay maulap na may kalat-kalat na pag-ulan at isolated thunderstorm. Dulot ito ng shear line. Posibleng epekto ay flash flood at landslide dahil sa katamtaman hanggang malalakas na pag-ulan. Sa Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, ang panahon ay maulap na may kalat-kalat na ulan at thunderstorm. Dulot ito ng easterlies. Posibleng pagbaha at pagguho ng lupa sa mabababang lugar. Sa Ilocos Region at natitirang Central Luzon, ang panahon ay bahagyang maulap hanggang maulap na may isolated light rains. Dulot ito ng northeast monsoon. Ang epekto ay minimal ngunit mananatiling malamig at mahangin. Sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa, ang panahon ay bahagyang maulap hanggang maulap na may panakanakang pag-ulan o thunderstorm. Dulot naman ito ng easterlies. Posibleng epekto ay biglaang pagbaha sa oras ng malalakas na thunderstorm. Para sa ating wind and coastal weather condition, sa Northern Luzon at sa silangang bahagi ng Central at Southern Luzon, ang hangin ay katamtaman hanggang malakas na may direksyon hilagang silangan at ang dagat ay katamtaman hanggang maalon mula 2.5 hanggang 4 meters ang taas. Hindi inirerekomenda ang paglalayag ng maliliit na sasakyang pandagat.
Sa natitirang bahagi ng Luzon at Silangang Visayas at Mindanao, ang hangin ay katamtaman hanggang malakas. Ang direksyon ng hangin ay silangan hanggang hilagang silangan na may katamtamang karagatan hanggang sa maalon mula 1.5 hanggang 3.1 metro ang taas. At sa natitirang bahagi ng bansa, ang hangin ay mahina hanggang katamtaman. Ang direksyon ay hilaga hanggang hilagang silangan na may dagat ng bahagyang maalon hanggang katamtaman mula 0.6 hanggang 1.5 metro ang taas. At sa ating temperatura, pinakamababang temperatura 23.2 degrees Celsius na itala kaninang alas 6 ng umaga at ang pinakamataas na temperatura naman ay 30.2 degrees Celsius na itala bandang alas 2 ng hapon. At ang araw ay sisikat mamayang alas 6:24 ng umaga at lulubog naman ito bandang alas 5:44 ng hapon. Paalala sa ating mga kababayan, sa mga susunod na araw mananatiling aktibo ang shoreline at hanging amihan. Kaya asahan ang paulit-ulit na pag-ulan sa Silangan, Luzon at Bicol. Hindi man tuloy-tuloy ang ulan, posible ang biglaang buhos lalo na sa bandang hapon at gabi. Ang pangunahing banta ngayon ay ulan at hindi ang hangin. Kaya bantayan ang mga ilog at mabababang lugar at landslide prone areas. Patuloy tayo nagpapaalala para sa ating safety reminders, iwasan ang pagtawid sa mga rumaragasang baha, mag-ingat sa paglalayag lalo na sa hilaga at silangang baybayin, at patuloy na makinig lamang sa opisyal na anunsyo ng Pag-asa at ng local government unit. At dumako naman tayo sa ating Bible verse of the day mula sa 1 Pedro chapter 5 verse 7. Ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay, sapagkat Siya ay nagmamalasakit sa inyo. Mga kababayan, maraming bagay ang maaring bumigat sa ating puso, mga problema, takot at hindi tiyak na bukas. Ngunit inaanyayahan tayo ng Diyos na huwag dalhin ang mga ito ng mag-isa. Kapag isinuko natin sa Kanya ang ating mga alalahanin, natutuklasan natin ang kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo. Ngayong araw, magpahinga ka sa Kanyang pangako. Hindi ka nakakalimutan ng ating Panginoon. Mahal ka ng Diyos at Siya ang kumikilos para sa iyong ikabubuti. Ngayong buong araw na ito, alalahanin mo ang verse na ito. Ipagkatiwala mo ang lahat ng iyong alalahanin sa ating Diyos, sapagkat Siya ay mapagkakatiwalaan at nakapagbibigay ng kapayapaan sa lahat ng oras. Mga kababayan, salamat sa iyong patuloy na pagtutok at pagsuporta dito sa ating channel sa Pilipinas Weather Ngayon. Salamat sa inyong mga patuloy na komento at pag-appreciate at nakakapagbigay ito ng kalakasan sa ating team. Patuloy po kayo mag-ingat sa lahat ng oras. Ito ang Pilipinas Weather Ngayon na lagi nagpapaalala, maghanda, mag-iligtas, mag-alerto. Ingat tayong lahat.